Okay, good morning. Ako po si Brother Boy para sa ating Take 15. And bago ang lahat, Happy New Year po sa bawat isa. Okay, so very timely po ang pag-aaralan po natin dahil ito po ay manggagaling sa Book of Proverbs. And Proverbs 1 po ang ating i-discuss sa mga ito. So, napakaganda po nitong panimula para sa taon na to. Sa ganun is magkaroon po tayo ng wisdom kung paano po natin isa sa pamuhay ang pagiging mananampalataya at makapagbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon. Okay, so mga kapatid, basahin po natin ang Proverbs chapter 1. Okay, so basahin po natin sa version ng New King James. Okay, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to perceive the words and understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So verse 8, my son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head, and chains about your neck. My son, if sinners entice you, do not consent. If they come with us, let us lie in wait. Let us lie in wait to shed blood. Let us lurk secretly for the innocent without cause. Let us swallow them alike like Sheol, and whole like those who go down to the pit. We shall find all kinds of precious possessions. We shall fill our houses with spoil. Cast in your lot among us, let us all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, but they lie in wait for their own blood. They lurk secretly in their own lives. So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owners. The call of wisdom. Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. She cries out in the cheap concourses. At the openings of gates in the city, she speaks her words. How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn at my rebuke. Surely I will pour out my spirit on you, and I will make my words known to you. Because I have called you, and you refused, I have stretched out my hand, and no one regarded. Because you disdained all my counsel, I would have none of my rebuke. I also will laugh at your calamity, and I will mock you when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind. When distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would have none of my counsel, and despise my every rebuke. Therefore, they shall eat the fruit of their own way, and be filled to the full with their own fancies. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely, will be secure without fear of evil. Amen. So, mga kapatid, napakaganda po itong Proverbs 1 na to para sa very timely or sakto sa ating first day ng taon para i-discuss dito kung ano daw yung purpose ng Proverbs.
Ang purpose daw nito is to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, and to receive instruction, wisdom, justice, and judgment and equity. So it gives prudence to the simple, to the young man, knowledge and discretion. So yun nga po, ang kakibat sa mga bagong taon is mga uncertainties na kakaharapin po natin. So sa mga ganong sitwasyon, magkakaroon lang po tayong confidence na magawa natin kung anong bagay na kung anong tama at makapag respond po tayo ng tama sa mga sitwasyon at hindi po tayo basta-basta masishaken o ma-rattle sa mga darating dahil sure-footed po tayo sa mga sitwasyon na ganyan dahil nga po sa wisdom na nagbubula sa ating Panginoon. Minsan kasi may mga bagay po tayo na nakakaligtaan and may mga sitwasyon na dumadating sa atin dahil hindi po natin alam kung anong gagawin po natin. Salamat sa Diyos at binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng wisdom para ma-handle po natin ng mga bagay-bagay. Lalo na sa itong bagong taon at sa mga challenges, sa mga trials or testing, alam po natin na kasama po natin ang Panginoon dahil sa Kanya po tayo dumidepende. At sa pag-aaral nga po natin ngayon sa mga ito, isa na po yan na sign na we are wise and we are not foolish. Basta lang natin susungin ang mga bagay-bagay. Wala po tayong ka-idea kung paano gagawin. So, ang best move po talaga natin is to trust the Lord and His direction sa buhay natin one day at a time. Okay. Sabi ni Lord sa verse 7 or sa Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, totoo nga po na kung mayroon po tayong pag-regard sa ating Panginoon, yun po nagbibigay po sa atin ng wisdom at pagkakaunawa sa mga bagay-bagay. Kaya nagagawa po natin kung ano man yung tama when it comes sa mga sitwasyon na hindi po natin bago po sa atin. Kaya lang sabi nga dito, but fools daw despise wisdom and instruction. Kasi pag tinatalikuran po natin yung guidance ni God or yung spirit niya, we are considered as foolish kasi nga po susuong tayo sa mga bagay na hindi po natin alam. And isa sa mga directives niya is dito po is to shun evil daw, evil counsel. So ang mundo, itong kinakapalooban natin sa ngayon is punong-puno po ito ng kasamaan. That's why even as ang nature po natin is masama prior to us knowing God or accepting Jesus, evil din po yung mga ways po natin. So marami pong mga ideas, marami pong mga offer sa atin na hindi talaga aligned sa Panginoon or hindi talaga acceptable kay God. So another instruction sa atin is for us to shun evil. Ibig sabihin, i-reject po natin. Sabi ng Panginoon kasi dito, yun, ang idea nga is pinoportray dito na greedy po yung nangigibabaw dun sa mga evil na desires po natin or yung mga tao na pwede pong makapag-entice po sa atin. So sabi dyan, kailangan ay we should do not walk in the way with them or keep your foot from their path. Ibig sabihin is wag po tayong sumama sa mga ganong gawain or ideas. So ang priority po natin is kung ano yung direction sa atin ni God, yun po ang gagawin po natin. And from verse 20 naman, sinasabi na the wisdom calls
outside, allowed outside. He raises his voice in open square. So, ang wisdom araw-araw is parang gano'n na pinoportray dito na tumatawag sa atin. Malakas ang boses para siyang pakinggan po natin. And that's through the Spirit of God na mag-guide po sa atin. Ngayon, are we going to ano yan, despise or di po natin pakikinggan yung guidelines ng ni God sa atin, or i-embrace po natin yon? Ang sabi dito sa verse 22, turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you, and I will make my words known to you. So, it's an assurance na pag nakinig po tayo, mayroon man tayong nagawang hindi acceptable kay God, ang sabi dito is turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. So, ibig sabihin, gagawin talaga ni God tayo through His Spirit. Ang sa ganon is yung tama po ang magawa po natin. Malinaw din po dito na if ever na nireject po natin yung offer ni God sa atin na ng tamang way na pag-handle ng mga bagay-bagay. Ang sabi ni God dito, pagka tumawag daw po tayo sa verse 23, hindi po natin siya tatagpuan. And because they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, they would not have none of my counsel and despise my every rebuke. Therefore, eat the fruit of their own way and be filled with the fruit of their own fancies. Ibig sabihin, kung ano man kakibat na consequence ng mga nagawa po natin na mali, ay aanihin po natin yon. So, it's wise talaga na mag-rely po tayo sa directions ng ni God sa atin. So, ang sabi sa last verse, but whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. So, super ganda po itong verse na to na sinabi dito na kung sino man daw makikinig sa kanya, we will dwell safely. Sino po bang ayaw na magkaroon ng safe na year? Kundi everyone longs for this. Pero ang kailangan lang natin is to really rely sa direction ni God sa atin. And one thing na mapuprove mo na gusto mo talaga ng ganon is by devoting your time to Him, or katulad nitong Take 15 na mayroon tayong oras para makinig or manood at magmuni-muni sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Very timely po nga ito, and definitely the Lord is talking to us na ganito ang gawin po natin sa bagong taon na to. Nang sa ganon is hindi po tayo maapektuhan ka namang evil or anumang challenges meron itong taon na to. And sobrang ganda po na nakare-depende po tayo sa directions ni God. And siya lang po yung ating inaasahan. Sabi sa chapter 14 verse 12, Proverbs din, there is a way that seems right to a man, but its end is a way of death. So akala po natin may mga bagay may mga daan na akala po natin is tama, maganda, pero without us knowing it, kapamakan ang nag-aantay po sa atin pag ginawa po or tinahak po natin yung daan na yon. And kung gusto mo pong maging sigurado na maayos ang magiging taon na to para sa atin, the best thing to do is to rely and depend only sa Spirit ni God. So I guess that's it, mga kapatid. I hope maging wise po tayo sa mga decisions po natin, especially this new year, and be very dependent sa directions ni God sa atin through His Spirit.
So hanggang dito na lamang mga kapatid. I-close po natin ito in prayer. So, Father God, maraming salamat Panginoon sa word mo for today. Salamat Panginoon na tunay nga po na iniingatan mo ang bawat isa sa amin Panginoon dahil sa iyong salita Panginoon. Salamat O God that we will respond wisely Panginoon dito sa pangungusap mo sa amin O God na dumipende sa lamang sa inyo. Kayo lang po ang asahan. Hindi man po kami sigurado sa mga bagay-bagay. There's only one thing na sigurado kami is hindi mo kami iiwan or pababayaan Panginoon. Salamat O God sa bagong taon na to, sa lahat ng biyaya na nakalaan sa bawat isa sa amin Panginoon. Salamat sa pag-iingat, sa protection, sa healing, sa increase, sa favor Panginoon para sa iyong mga anak O God. Maraming salamat sa promotion, Panginoon, sa provisions mo, O God, for this whole year, O God. And salamat, Panginoon, na we will be sure-footed, Panginoon, and kasi po sa inyo po kami, O God, naka-depende, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Panginoon, nawa, Panginoon, this year, Lord God, will bring glory, O God, to your name through your children, especially Lord God, those who will respond Panginoon sa message na to. Maraming salamat po. May your name be glorified forevermore. Amen and amen.